So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay, pasensya na, wala muna tayong request videos. Alam nyo na yan, alam nyo na yan, alam nyo na yan. Uploaded na yung dalawang battle, pedestal battle, especially semis sa pedestal. So kailangan kong panood na to. Kailangan ko nang mapanood to kasi kumpleto ko na. Napanood ko na yung first round at second round ng tournament na to. At itong inaabangan kong semifinals ng Pedestal 2. Ang tagal kong inantay ito. Kaya, set aside muna natin yung mga request videos. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman ng request nyo, lahat yan mare-review. No? As time goes by. So, supportahan nyo lang palagi yung channel natin. Lahat yan, marireview. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo tatakbuhan. Nakalista yan sa notebook ko. Pero, pagbigyan nyo muna ako para sa 2 gabi. Kasi, syempre, ngayon, 30 verse Philos. Tapos, bukas, yung Nego G at Supremo. So, yun lang. Tapos, balik tayo ulit sa mga request videos. Okay? Mainit na battle. 30 verse Philos. Pares undefeated sa Motus. Mas maraming battles lang si 30 sa Motus. I think 7-0 siya dito. Then si Philos, may isang battle siya may isang non-tournament battle siya. Tapos may isang promo. Tapos 2 panalo niya dito. So maganda rin naman yung naging run ni Philos. Grabe, especially yung laban niya ni Philos kay Da Vinci. Tangina na sobrang lakas nun. Grabe yun. Sobrang grabe. Tapos, ayun. Para sa akin, napakahirap mag-predict sa battle na to. Pero, syempre, kung ititrace mo yung pinanggalingan din ni 30, sino ba yung nakalaban niya? Dave Denver lang naman. Puta. Champion ng FRBL 1 up 2. So, hindi yun madali para kay 30. Hindi easy yun para kay 30. Sobrang ganda rin ng battle na yon. So, yun. Wala. Actually, parehas malakas to. Nakaka-excite lang, no? Nakaka-excite. At nakaka-curious lang kung anong mga letra na naman yung baon ni Philos dito. At anong mga punches na naman, haymakers na naman yung dala ni 30 sa battle na to. So, huwag na natin patagalin to. Umpisahan na natin to. Gusto ko na marinig yung mga baon nila. So, ano pang inaantay natin? Umpisa na natin to. Para sa lahat ng mga Motus fans, ito na yon. So, isa ako sa mga gustong mapanood yung Motus battle talaga live kasi sobrang layo talaga Cavite. Pero soon, makakapanood ako dyan, no? So, let's go! Nga mauna si Philos, unang banat kay Philos, Pedestal 2 Tournament, semis, pakinggan natin lang. Ulit. Yan, nag-cointos kami. Nanalo si 30, pinili niya mauna si Philos, unang banat kay Philos, Pedestal 2 Tournament, semis, pakinggan natin laban. Puta may ads agad. So, okay. Ano yan? Balato natin yan sa Motus. Natin sa Motus yan. Pambawi natin sa Motus kasi nakailang buwan na rin akong hindi nakakapunta or nakakapanood sa Motus. Yan. Okay. Next time, magpupurot tayo dyan. Sana nakaka-excite talaga. So, pakinggan natin yung mga baon nito. Intro pa lang! Damay na! Mga taga-sulat mong bigatin! Dahil mapasak man o 6 walang maestrong banta sa akin! Hoy! Promising MC ng Mindanao! Ito ang pinakamali mong pagdayo! Kasi ngayong nakapigaan mo ko, babalik ka ng Davao bilang nabaling pangako, Motus Game! Yeah! Matagal mo na akong gustong makalaban sa gitna. Pero payo ko, gumilid ka. Kasi yung nais mong makadaupang palad, umiinit na. Vince undefeated, Tonyo most viewed, pinakita ko angas ko. Ikaw, Shit! Gusto ko yung reference niya na yun. Although meron ako nagustuhang reference niya dun kanina. Yung about sa Ghost Right, no? Na mapasak man o
o 6, walang maestrong banta sa akin. Ang gusto ko yun. Gusto ko yung pagkakatahi niya doon sa linya na yon. Gusto ko yun. Hindi lang ako nag-react, pero gusto ko yun. Pero dumating yung although simple lang naman yung banat na yun, pero sobrang ganda lang para sa pandinig ko na Da Vinci Undefeated, Tonyo most viewed. Tinutukoy niya si Da Vinci na tinalo niya sa first round, tapos si Antonio Bathan, no, si Antonym na most viewed nga, no. Galing nung reference niya dito. Nagustuhan ko 'yon. Bigyan nais mong makadaupang palad, umiinit na. Vince Undefeated, Tonyo most viewed, pinakita ko angas ko. Ikaw, binigyan ka na ng bato at di pa rin dumoble lakas mo. Di ikaw yung second placer na hinahanap. Huwag mo kong abalahin. Nagkataon lang na ikaw yung 3 na dapat kong putulin. Di ka na nga Okay. lumaguboy. Tas ngayon, ikaw pa'y itutumba. Isipin mo anong sinabi ng manipis na puno kung yung mataas na kahoy di nga umubra. Matagal kong joke kay Antonym. Sige, pag-usapan natin. Wag na! Di na kailangan pahabain. Dumako na tayo sa bracket kung saan ikaw naman ang mawawala sa atin. Gumawa ako ng patibong na ako mismo muntikan ng mabitag na wala ako nung round 2 tila di maaninag nang dahil sa pasikot-sikot na ligaw na hagip matalo. Kaya ngayon, nagbaliktad ng damit para makabalik na ako. Nagawa kong itaya Okay. pati pato. Walang alinlangan. Dahil pag malaki yung sinugal, mas malaki yung tatamaan. Galing! Inipin ko yung galit. Putak, te. Lahat ng Ang ganda nun. Pag malaki yung sinugal, malaki yung tatama. Ang galing. pati pato. Walang alinlangan. Dahil pag malaki yung sinugal, mas malaki yung tatamaan. Inipon ko yung galit. Lahat ng nang maliit manood, aking papakitaan. At alam kong isakasan ng mata, kaya ngayon, ikaw naman ang pandidilatan. Kung tatapatan mo lang ako na 4-bar set, line marking, di ako magagawang abutin. At kung aasarin mo akong tindero ng gulay, sa kangkungan ka pupulutin. Alam mong nasa watchlist kita, kaya pati pangalan iniba. Kasi inalis mo yung TH sa 30 kasi tamang inala ka. Nakakarindi ka, kaya pati Tangina, yun yung pinakamalakas. So far, yun yung pinakamalakas na linya ni Philos dito. Tinanggal mo yung TH at 30. Oo, napansin ko rin yun eh. Actually, nung naglabas ng poster last time, ng unang-una, na unang-unang pagpalit ni 30 ng pangalan niya. Hindi ko alam kung sino yung 30 yun. Kasi ang alam kong 30, di ba? Na-review ko naman na si 30 before. Alam kong 30 is yung THI. Ganun yung, ano niya, ganun yung spelling. So, nung nakita ko na bakit may 30 pa na isa, so akala ko magiging dalawa na yung 30 sa liga. Pero si 30 pala talaga yung 30. So, yun. Sana naintindihan nyo. pangalan iniba. Kasi inalis mo yung TH sa 30 kasi tamang inala ka. Nakakarindi na yung flow mo, tang ina, sakit sa tenga. Bakit mo ba ini-slow mo? Di naman maganda yung eksena. Ang sarap mong sapakin. May patapik-tapik ka pa sa hangin. Alam mo kahit galing kang malayo, malapit-lapit ka na sa akin. Pero ang match up, antukin laban sa batak. Ako daw yung mahuhulog. Tamang binigyan ka ng sleeping pill, kaya ikaw tong matutulog. Mararanasan mo Galing. ng pumikit ng hindi nagpapanggap. At ngayon ka lang din maluluha nang di ka naghihikab. Yun! Ganon pumulog. Hindi yung puro ba... Galing, yon. Galing nun. Yon na hikab, no? Yon. Galing na pagkakagamit niya doon
Solid yun. Tasan mo nang pumikit nang hindi nagpapanggap at ngayon ka lang din maluluha nang di ka naghihikab. Yun! Ganon pumuntos! Hindi yung puro bars tungkol sa sarili. Mag-isip ka ng maigi na kahit may RDY ka sa pangalan, di ka pa sa akin ready! Isa na namang mula hinaharap ang hinaharap ko. Pero eto ang masakit na kahit galing kayong future, I'm always one step ahead! Oo, step! Bumubuhat ng team. Ako ang core, pinakakailangan. At ngayon mo malalaman na siguradong may tulog ka kung carry ang usapan. Night. Time! Unang banat! Whew! Powerful. Ang ganda nung performance ni Philos doon. Ano ba masasabi ko doon? Ang ganda ng performance, sobrang punong-puno ng energy. Kitang-kita mo sa pagkaka-deliver o sa pagdi-deliver ni Philos na ready siya. Hindi sasanggi sa isip mo na ay magchuchok to. Hindi, walang ganun kasi sobrang ganda ng performance round 1 at sana ganun pa rin yung maging performance niya sa rounds 2 and 3. Pero so far, ang dami kong nagustuhan na mga linya dito. Ang dami kong gustong mga suntok dito na tumama talaga kay 3D. At yung mga haymakers niya, ibang usapan din yung mga haymakers niya. No? So, gusto ko yun. Unang-una kong nagustuhan na linya doon yung mapasakman, yung sa about sa Ghost Right. Sabi niya, mapasakman o 6, walang maestrong banta sa akin. Okay, maganda yon. Yung gamit niya sa yung reference niya na ni-reference niya si Da Vinci na undefeated, si Philos ay si Antonym na most viewed, nagustuhan ko rin yon. Yung one-liner niya na yon na yun, yung pagkagamit niya ng yon tsaka yon. Galing nun para sa akin. Ganda nun. So basta marami pa. Overall, ang ganda nun. So, ang pinakakailangan ni 3D dito, para sa akin hindi ko pa naman naririnig yung round ni 3D, so magbibigay na ako ng expectations dun sa magiging round 1 ni 3D, kasi nakita ko na yung round 1 ni Philos. So, para sa akin, kailangan ni 3D ng dikit-dikit ng mga suntok, at hindi lang ordinary suntok dapat. Kailangan mga haymakers pa at mabibigat na linya. Yun yung kailangan ni 3D para makuha niya yung round 1. Pero so far, mabigat kasi yung round 1 ni Philos So, if hindi natin napansin o hindi natin narinig yung mga ine-expect natin kay 3D, no? Pwede nating ibigay ng tabla yon. Kasi para sa akin, sobrang bigat talaga ng Philos doon sa round 1. Sa performance pa lang So, let's see kung ano mapapakita ni 3D dito. So, ayun, nagbigay ako ng expectation. So, sana ma-hit yun. So, let's see. Yo! Ikaw yung gusto kong makalaban sa round 1. Kay Sight, binungad ko. Kasi magiging stretching sana kita sa turna kung inunat to. Flip map game? Inunat to. Okay, inunat. Motos pala. Kasi magiging stretching sana kita sa turna kung inunat to. Flip map game? Ay puta, motos pala. Kasi sabi niya, di ako nag-tryout kasi pag ako nag-champion, sila kukuha sa akin. Tira ni Timang. So kailangan mo pa mag-champ para mapasok sa flip top. Hina mo naman! Siya si Renz na professor. Boka fatal bawat angle. Nakadamit tapos compressor. Puta, habal-habal driver. Oh, sinasay ko yan. Yung paandar, habal-habal tol, tinatry ko lang. Yung jowa mo Okay. may pikos, i-open ko yung puke. Tsaka sisigawan ng, putang ina mo, matauhan ka naman! Gago. O pusa, pusi, Gago, matauhan ka naman. Okay. Naintindihan ko yon. putang ina mo, matauhan ka naman! O pusa, pusi, baong dis sa katuwang na kahit magka 9 lives ba yan, di niya may experience magbuntis ng 9 na buwan. Kahit Shit. anong libo ko baon, useless pagtili. Adik naman magsasabi sa yung ganto gumamit ng puti. Yung Tangina. pangarap mong baby boy, di mo maibibida.
Di ka na nga sisikat, hayop ka, wala ka pang sun na makikita. Kasi panay Gusto ko yun, okay. So, yun, maganda yun. Hindi ka nasisikat, wala ka pang sun na may, bars. sigaw para masakyan. Ang harap mong baby boy, di mo maibibida. Di ka na nga sisikat, hayop ka, wala ka pang sun na makikita. Kasi panay sigaw para masakyan, ano, barker yan? Hindi family tawag sa inyo, tanga! Partner lang! Aray! Masakit na ba, tro? Aray ko naman, 30. Masakit yun. Tropa? Tanga! Partner lang! Masakit na ba, tropa? Malapit na sa trauma na wala ka nang ang pamilya na buo, di ka pa makabuo ng pamilya. Aray! Iba linya mo to. Grabe yun. Wala akong masabi doon. Ang grabe. Personals. Sabihin natin hindi yung totoo pero grabe yung personals na atake niya doon. Malinaw yun na bumabaon talaga yun. To, di mo alam kung saan ka nang galing. Malapit na sa trauma na wala ka nang ang pamilya na buo, di ka pa makabuo ng pamilya. Di ba linya mo to? Di mo alam kung saan ka nang galing? Puki ng ina mo! Baka dun inilabas? Bugok? Banot batukan? Ikaw, saan ka galing, Pilos? Sagot! Tamo, di mo alam! Yung Okay. Gusto ko rin yun. Maganda rin yun. yung bibig na bugok, banot batukan. Ikaw, saan ka galing, Pilos? Sagot! Tamo, di mo alam! Galing, no? Yung bibig na tikom. Di ba pangalan ng tatay mo, Erning? O ba't wala kayong ipon? Sa larong stop dance, champion daw airpat nito. Hayop ang dope. Paanong di mananalo? Gago na stroke, aray! Siya'y nanatili na bulok sa pagmamahal uhaw. Pero ang solid ng haligi nyo no? Dinagalaw. Meron pa akong idadamay. Sa sakit, mapapapikit ka. Yung putang inang... Huwag na nating tirahin, mukhang gamit na gamit na. Anong sasabihin mo? Tangina. Iba yung atake ni 30. More on personal si 30 dito, no? More on personals at nararamdaman ko yung mga personals na yun. Ito, lagi ko tong sinasabi sa inyo kapag nagre-review ako ng mga battle rap sa mga battle MC na gumagamit ng personals. Isa sa mga tinitignan ko yung kapag nagme-personal yung isang battle MC, hindi naman natin alam kung totoo yun, di ba? So, pinaka gusto ko doon yung kapag nararamdaman mo na masakit talaga yung mga personals na yun. At ayun, napaparamdam sa akin ni 30 yung mga personals na yun. Pero di ko alam kung totoo yun, ha? Pero nafe-feel ko na masakit talaga yung mga personals na yun. Mukhang gamit na gamit na! Anong sasabihin mo? RIP sa trip na to. Kesyo sariling gastos kadadayo ko. Guys, sabi niya, 6, sak, unknown, tropa, yaman, flip-top, pamilya, kesyo buntis asawa ko. Banggitin mo lahat yan ha, kasi lahat ng yan wala sa'yo! Yaman baka mo! Pulutin mo! Pulutin mo! Di ba wish mo yan? Nang masampal ko sa mukha mo na yung hinahangad mong 20k sa tour na trip ko lang! Aray! Wala na. Kay 30 na yung round 1, tol. Kay 30 na yung round 1. Puta, grabe. Di ba wish? It's over sa round 1. Tapos na yung usapan sa round 1. Ako, personally, to be honest, para sa akin yung performance ni 30 simula umpisa hanggang ngayon, hanggang dito, para sa akin, ano pa yun, dikit pa yun eh. Pero, grabe yung ginawa niya dito. Parang minaliit niya si Philos dito sa, ano na to, sa part na to. Grabe. Yaman baka mo! Pulutin mo! Pulutin mo!
Ma-wish mo yan! Nang masampal ko sa mukha mo na yung hinahangad mong 20k sa tour na trip ko lang! Tangina. Binastos ka ng gusto! Pero dinaan pa rin sa sining! Pagiging tatay at pagiging kampyon! Mahiya ka sa magiging! Tangina, tumayo balahibo ko dun, pre. Tangina mo, 30. Pamura naman. Grabe, pinatuyo mo yung balahibo ko dun sa last part mo, pre. Akala ko tabla yung mabibigay ko sa round 1 third. So, shoutout 30, shoutout 30, shoutout 30. Grabe, goosebumps, oh. Nakatayo pa rin balahibo ko dun sa ginawa mong, ginawa mo sa round 3, men. Grabe. Burado, yun yung pinaka masasabi ko doon. Burado yung round 1 ni Philos. Sabi ko nga, bago yung part na yon na naglabas siya ng pera or sa pulutin mo yan, yaman baka mo pulutin mo yan. Pinakamalakas doon yung hinahangad mo, yung pinapangarap mong 20k trip ko lang. Basag eh, no? Tapos yung huling-uli, yung ender mismo na sinabi niya na pagiging kampyon, pagiging tatay, mahiya ka sa magiging. Bang! It's too much. Tayo na 30, grabe yun. Akala ko, to be honest, akala ko itatabla ko yung round 1 kasi para sa akin, mabigat talaga yung round 1 ni Philos at yung narinig ko kay 30 simula umpisa hanggang doon sa part na yon. Feeling ko enough yun para mag-offset lang sa yung mga bara nila. Pero grabe yung last part, sobrang bigat, sobrang minaliit niya si Philos. So yun nga, yung ganda nga nung sinabi niya dun binastos ka ng sobra pero may sining pa rin. Ang ganda, ayun lang. Sobrang ganda nun. Hindi lang yun yung term na nagamit ko kasi ang term na nagamit ko is minaliit niya talaga si Philos nung time na yun. Pero nung narinig ko yung bara ni 30 na binastos ka pero may sining pa rin, mag-agree ako doon, no? Sobrang grabe yung pamamaliit or pambabastos niya doon sa part na yun. So iyon yung pinakamabigat na parte ng round ni 30 sa round 1. So it's a 10-9, dikit pa rin naman yun, pero dahil nga max natin is 10 points, no? Pero grabe yun. Kung gumagamit tayo ng hanggang 20 points, no, pwede kong ibigay ng ng 15 to 10 or 15 to 12, ganun eh. Pero dahil nga dikit tayo, para sa akin 30 yun. Isa 10-9 para kay 30. Grabe yung napanood ko dun. So tignan natin, kailangan ni Philos na maangatan niya yung performance niya sa round 1 at maangatan niya rin yung performance ni 30 sa round 1. Ganun dapat. So, let's go. Yo, Chet! Siya daw ang anino ni Calix at Supremo. Nasa likod kanila? E di ibig sabihin, gago, pinapapit mo sila. Bilang pinuno, aalalayan, sasamahan, ikaw yung hawakan? O sadyang ginagamit mo yung SK kaya gusto mo maging kapitan? Pag walang-wala, Galing. pag walang-wala na, hingi pabor, binabata, kinikengkoy. Tamang nilalaro mo yung menor para magkameron. Dati, gusto kong sumali. Kaso ngayon, akin ang naestima na para san pa yung unknown kung kilala na kita. Manggagamit! Ang bigat yun, pre. Ang bigat nun. Tangina nun. Ang ganda ang creative naman nun. Whew. Sa lahat ng mga lumaban kay 30, walang anggulong ganun, no? So, props kay Philos doon sa pagkakaisip niya ng ganong grabe yun. Ang talino nun sa part na yun.
gusto kong sumali sa unknown, gusto kong sumali unknown, tapos hindi na ano yun, parang hindi na kailangan kasi kilala na kita, parang ang galing, ang galing. Gusto kong sumali. Kaso ngayon, akin ang naestima na para saan pa yung Unknown. unknown kung kilala na kita. Manggagamit! Manggagamit, putapete, barok na tinyente, kalugar ni Duterte, kaya bugok na presidente. Huwag mong iyabang na may grupo ka. Sanay ito mag-isa, madaling sumulong. Oo, kaya kong isolve yung division namin kahit walang kal na katulong. Eh ikaw, Ang galing! Ang galing! Ang lakas ni Philos dito, pre. Ang lakas. Masolve yung division, walang kal na katulong. Calix, no? Calix yung isa doon. Tapos si Cal na Calq. Solve division. So, mathematics bars, no? kung walang sak, ay walang kal na katulong. Eh ikaw, kung walang sak, wala kang sapatos na masusuot para humakbang. At malamang kung walang 6, threat, wala ka ring bilang. Itong tamod ng dalawa maliligpit pagkat tinapat sa masipag na empleyado. Garantisado, kasi I always Mindanao kaya malinis tumarbaho. Ang dali mo lang talunin, puro ka lang English, kaya paano naging intensity? Samantalang puro yabang, puro forma, ganyan pag nag-varsity. Pwe! Yang estilo mong catwords pati si site, di na natutuwa. Kasi kakakat mo ng cut, pati yung direktor, alam ng pusi ka. O cut, direktor, pusi, direktor, cut, putang ina mo! Puro ka slow it down! O mauulit mo yung linya, pero hindi yung punchline count! Aray! Ang tamad mo sumulat! Galing nun. Tapos eto, Ang creative ni Phil. Ito, sa tatlong laban, or sa pang-apat, ito yung pang-apat na laban ni Philos na napanood ko. Ito yung pinakamalakas at saka ito yung pinaka-creative siya sa mga binitawan niyang linya. Siyempre siguro nirespeto niya rin talaga si 30 yung skills ni 30 sa mga bara. Galing ni Philos dito. out! Feels good! Ang tamad mo sumulat! Tas eto mas angat, ulil malayo ating gap kasi masyado kang overrated, parang tambay kap! Hindi mo ka, utang na! Di mo kayang bumuo ng pangungusap na purong Tagalog. At kung sasabihin mo kasi Bisaya ka, maulaw ka sa imong nawong. Idinadahilan mo yung lingwahe, lakas ng tama neto. Kasi ginagamit mo pang daya yung dialekto. Di porkit dayo ka, ikaw na ang sentro ng atensyon. Tangina. Mataas ka na sa amin. Dahil alam naman natin na pag sinabing center, laging nasa ilalim. Kaya kitang dakdakan, puntusan at iwanan gamit dribble. Kasi kahit anong height mo, sir, para sa akin too small. Gamay ko yung meta third, konektado yung linya gago. At kung umpugan lang ng rounds kumpara sa akin, lato. Galing! Ay, Galing. Untugan na ng rounds, lato. Galing, promise. diba? Nayaya to, gago. At kung umpugan lang ng rounds kumpara sa akin, lato. Ay ba? Nayayabangan ka? Sinabi ko na ako ang kampyon. Last year pa. Oo na, unahan ka. Kaya paanong ikaw ang magiging ka? At last, alam ko nagpatulong ka sa dalawa mong bestie. Sanay kayo sa threesome. Plus lahat kayong tatlo ay may X. Pagkat lakas ko ay 3 times, itong umaasa lang sa 4 bars, tinapos gamit 3 lines. Aray! Time. Grabe, men. Kakaibang Philos to. Isa lang masasabi ko dito, men. Deserve ni Philos yung spot niya sa semis. Marami kasing nag-doubt Marami nag-doubt kay Philos. Round 1 pa lang na parang nababasa-basa ko na Da Vinci versus Antonym na yung magiging round 2, no? Pero hindi. Actually, na-review ko tong mga battles na to. Yung Antonym versus Eds, para sa akin, dikit yun Pero kay Eds ako dun no? Natandaan ko pa yung review ko dun. So, para sa akin, Eds ako dun. Tapos yung Da Vinci Philos, ito, Real Talk,
real talk kay Philos talaga yung battle na yun kasi nawala si Da Vinci doon, nawala siya ng konti tapos humina yung mga lines niya. Nagtaka rin ako kung bakit mahina yung mga lines niya noon. Pero nag-explain naman siya doon na may something nga. Okay. Pero yung Antonym tsaka Philos, grabe yan talaga. Basta, para sa akin, naging underdog talaga si Philos dito sa rounds 1 and 2 ng tournament. Pero, eto, andito siya ngayon sa semifinals. Pinatunayan niya sa mga namamaliit sa kanya, no, na kaya ko sumabay. Sino man yung kalaban ko. Undefeated man yan na si Da Vinci, most viewed man yan na Antonym, at isang undefeated na naman na sabihin nating super rookie na 30, no. So ang galing, paka-creative ni Philos dito. Ang ganda ng power at energy at pagkaka-perform na naman niya ng round 2 niya. Sabi ko kanina, isa lang yung way para matalo ni Philos si 30 dito is yung lakasan niya, yung round niya na mas malakas dun sa round 1 ni 30. At feeling ko nangyari naman yon. Sabihin natin hindi niya nalakasan yon, pero magkasing lakas yung round 2 at round 1 ni 30. Ganon kalakas yung round 2 ni Philos. Para sa akin, mas naangatan niya pa yung performance niya sa round 1. Kung yung round 1 nagkaroon ng dikit para sa akin kasi naging mahina rin yung umpisa ni 30, pero at the end of his round umangat talaga si 30 doon. Kaya binigyan ko ng 10-9 yun. Pero yung Philos sa round 2, from start to finish, consistent yung power at energy at andun yung performance tsaka mga punches na hinahanap ko. Dikit-dikit din yun. So, ang galing. Ang gusto ko yung ender niya. Parang sinabi niya, tinalo ng 3 lines, something ganyan. Basta, ang ganda ng ang ganda ng mga lines, yung mga bars, napaka-creative ni Philos dito. Yung lato-lato, maingay ba? Ang galing, 'di ba? So, yung unknown, kilala na kita, grabe yun. So, ang daming mga bars, ang daming lines na tumatak sa akin dito. So, mabigat na naman yung Philos dito sa round 2 and kailangan na naman lakasan ni 30 dito, no? So, kailangan magtuloy-tuloy na naman yung mga punches niya, magdikit-dikit yung mga haymakers, ganoon na naman sana. So, yung in-expect ko sa round 1, sinabi ko, 'di ba? So, na-hit naman 'yon. Tapos sana ganoon pa rin yung marinig natin kay 30, pero if lumaylay na naman si 30 dito, baka kay Philos yung round 2. So, let's go. Yo! Bisayang walang takot, sa Luzon panhik panaog, Bulacan sa Mindanao magkaiba tayo ng pasabog. Ika'y Okay. pinatanggal kasi hilaw kapos katropa. Saktong pin natanggal pagbitaw sabog sa bomba. Galing. Daw yung abuse sayap. Ganon bigkas nun sa Ingles. Nakakatawa, nakakasura. Kayo nga mga Tagalog yung stand-by, nagiging standby, mga walang magawa. Ooh! Ulat Payless gaguwik, lamay bobo pambibenga. Sulat Apex man ulip, sa may toyo lang bibenta. Philos, solip pag binalik. Galing. Lip, Apex, sa toyo lang bebenta. So, alam niyo naman siguro yung yung issue na yun, no? Na yung dahil nga hindi natuloy yung laban ni Lip at Apex sa sunugan, binenta lang kay Boss Toyo yung mga sulat. So, ayun, ang galing. Na reference pa ni 30 yun. Toyo lang pik, lamay bobo pambibenga. Sulat Apex man ulip, sa may toyo lang bibenta. Philos, solip pag binaliktad, tsaktong ko magbibilib, at napush ko pa sa lip, yun ang tulak ng bibig. Sinuyo nagtaka, siguro lampa ka, biglang nag-iba yung mood, tinoyo lang pala. May linya yan kay Antonio na, kung di ka sinabihang ginto, malamang nasa pila ka pa rin. Ngayon diamante na kalaban mo, wag mong mamasamain, na kahit maging ginto ka papil, laka pa rin. Isang wordplay lang kaya mo, pues ito mas madien na kahit masusi, man paghahanda mo pil, laka pa rin. Kung feel mo dumipensa, tong skill ilalabas. Sell mo bumibenta, yung sell ko Alcatraz. O sell, smallest unit kinatawan, etong pinalamon, may kukontra ba? Source of living ko ay sell, pero mitochondria. Kahit sa hugis man tignan, may sining tong... Patay.
May mga reference ito magiging honest ako, alam ko mapapanood ni Third dito. So medyo yung mga reference niya dito hindi ko yun masyado naintindihan. Peace tayo, Third D. Ako, hindi may kukontra ba? Source of living ko ay cell, pero mitochondria. Kahit sa hugis man tignan, may sining tong durako. Hindi man well-rounded, pero bars pa rin kung oblongato. Tong kalaban, piece of cake. Wala pang peace of mind, na kahit may peace offering, agad kong i-decline, peace off. Trono'y di na malilipat, nakatanggap ng 4-piece tong kalabang naghihirap. Okay. Tinugma mo Galing. yung tira ko sa half-court shot. Ang layo nun, pare. Usapang basketball, sabi niya, patalikod, nag-fade away, putang ina mo. Paano? Paganto? Umay ka, chong! Fade away, tanga, goodbye na yon. Kung usapang sapok, ito'y sabik maibanat. Tsak bagsak nito tulog, pagsapin na ilatag. Natakot ng inig, nabalot na silid at may kalalagyan tong pil, kaya umabot sa baneg. Yay munti ka ng matenga, ulingan ng gasera na segunda mano man upil, sa butik ka lang mabenta. Siya daw ay lighter, yung spit halatang bobo, pues lighter sa adik makikitang wala ng ulo. Pinyata, hataw! Hindi, huwag na nating i-mention na kahit tong P mag-OT, sapat pa rin yung session. Last battle ko, nagbanggit ng pasta, carbonara, o lahat yun isinalin. Dark horse ka ng turna, pues ito na yung tuna paelyang inihain. Kaon! Okay, so magiging direct to the point tayo. Ibibigay ko yung round 2 kay Phil. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Ang daming reference ni 30 na hindi ko naintindihan. So, I think yun yung factor. Yung isa sa mga factor na hindi ko kayang ibigay kay 30 yung round 2. Unlike kay Philos na parang start to finish, andun yung mga references, naintindihan ko yung mga references niya. Kaya mas nabusog ako doon. Although hindi ko naman sinabing mahina yung round 2 ni 30, malakas pa rin yun. Pero mas nagustuhan ko lang yung yung retention or yung content ni Philos sa round 2. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Philos is enough yun para masabi kong kasing lakas niya yung round 1 ni 30. So, dun pa lang, may idea na kayo. Bibigyan ko ng 10 points yung Philos sa round 2. And para sa akin, sa dami nga ng reference na hindi ko naintindihan, siguro ibababa ko ng 1 punto si 30 dun. Malakas pa rin naman, andun pa rin naman yung mga haymakers, pero maging honest ako. 30, alam ko mapapanood mo to, maging honest ako sa'yo. May ibang haymakers ka na hindi ko alam hindi ko naintindihan. So pasensya na. Syempre lagi ko naman sinasabi sa inyo na honest lang tayo dito, wala tayong bias. So nakakausap ko si 30 sa comment section. Nakakausap ko lahat halos ng mga battle MC dito sa Motus. So yun, ayokong magbigay ng any bias moment, no. So yun, may mga hindi ako naintindihan sa reference ni 30. So para sa akin, hindi ko masyadong natripan yung returns ni 30 sa round 2, pero hindi ibig sabihin mahina yun, malakas pa rin yun. Mas nagustuhan ko lang yung Philos sa round 2. Okay, so parehas sila ng score. Round 1 tangin na grabe yung agwat nun ni 30 kay Philos, kaya kay 30 yun. Pero yung round 2 ni Philos naman, grabe naman yung agwat nun sa round 2 na pinakita ni 30. So it's a 19 points all, rounds 1 and 2 all, 30 and Philos yun. Pero ito na, round 3 na, championship game. Let's go. Championship game na, guys. Tayo na, bakbakan na to. Itotodo na natin to. Let's go. Imbalat, Philos. Yo, check! Third, last round na. Kita sa akin. Sorry, pare. Soon to be dead. Thank you. Pero battle is life. Feeling blessed ka. Imbes na ipa-check up mo yung dalaga, puro yaw, check ka.
Kisya! Ang nangyari, yung babae dumidiskarte, sampal sa yung muka. Biruin mo nagle-labor na nga si Honey, pinagtatrabaho mo pa? Magulang! Labor, naumaasa trabaho, sa okay. Magulang. Ganyan kakagulang. Hinintay pang magkalaman sinapupunan bago matauhan. Ano ipapakain mo sa kanila? Wordplay, tas puro bars? Kaya wag kang aasta-asta na pro kung di ka pa nakakapag-provide. Dumikit ka sa akin. Pero nasa flip-top na yan. At malamang, iyayabang na naman. Kaya sabay-sabay nating palakpakan. 30 from Balanga, Bataan. Kahit baguhin mo yung spelling, bugok may nauna na. Kaya anong 30, ulol, pangalawa ka na. Sino 30, ang tinutukoy ni 30 dito, ay ang tinutukoy ni Philos na 30 dito is yung partner ni Tipsy D. Yan, si 30. mo yung anong 30, ulol, pangalawa ka na. Sinolo mo yung 1 minutes? Malamang, kasi walang ibang sumakay. Na kaya nga nakasasibay kasi wala siyang kasabay. Bakit? Kung may Pilos, Good Kid, Nego, Tacoma sa division nyo, saan ka pupulutin? Yan ang patunay namin na kung talagang may malakas sa Mindanao, ba't mo pa kami dadayuin? Galing! Tumikit ka sa akin, ka sa akin. Ang galing nun. Ang ganda ng punto niya dun. Ang ganda ng punto niya. No? Ang lakas nun. Yan ang patunay namin na kung talagang may malakas sa Mindanao, ba't mo pa kami dadayuin? Tumikit ka sa akin, ka sa akin. Ginamit mo yung motus para makilala. Abusado! At kaya dumikit ka dun sa PAW para walang kaso. Ang kaso, mas pinili mong makibagay sa patag. Eto ang tanong, na kung ginawa mo lang ba yan para maka-adapt o gusto mong magpaampon? Kaya eto, Adapt, initiation, ampon. Parehas lang kasado pareho, sabay tutok sa ulo ng 3 Carmelo. Ina, Kaya pumapalag si Philos sa round trip, pre. Ang lakas. Ang lakas, tol. Ang lakas. eto, initiation, kasado pareho, sabay tutok sa ulo ng 3 Carmelo. At di ba mahilig kang gumatong? Eto Poseidon, ubos ang baga maging abo. Pagkat ibubuhos ko lahat sa 3, total punong-puno na ako sa'yo. Dumikit ka sa akin, third. Kanina ko pa sinasabi. Ba't parang di mo akalain na kanina ka patambak sa boto? Ba't di mo magawang dumikit sa akin? Tang ina mo. Grabe yung Philos dito, pre. Phil, alam ko, mapapanood mo rin to, Phil. Looking forward ako. Alam ko na yung result na ito. Nakita ko na sa bracket. So, I'm looking forward na sana sa pedestal 3 makita kita ulit doon. Gusto ko i-redeem mo yung sarili mo. Isa ako sa naniniwala sa sa skills or sa writtens mo, Phil. So sayang lang kasi 30 yung nakalaban mo, pero hindi ko naman sinasabi na hindi mo kaya, no? Kaya mo dito, pero ang lakas mo, tol. Ang lakas mo dito sa battle na to, grabe ka. So, looking forward ako sa'yo, Phil. And sana, makadayo ako, makapanood ako ng live ng battle mo, nang dyan sa Motus. Pero hindi ko pa tapos yung round mo. Gusto ko na sabihin sa'yo na, puta, ang lakas mo sa battle na to. Ito yung pinakamalakas na battle mo. Sobrang creative mo dito. So, props, tol. Props sa'yo. Third, kanina ko pa sinasabi. Ang galing nung napaka-creative nung dumikit ka sa akin. May setup pala yun na kanina ka patambak, ba't di mo kayang dumikit sa akin? Bars! Ang lakas, tol, sobra. Ba't parang di mo akalain na kanina ka patambak sa boto, ba't di mo magawang dumikit sa akin? Ang lakas, hayop! Mararamdaman mo nang matalo kasi ako ang bibirin. At sa finals, di nyo na masisiyan kasi ako ang kikimkim. Nagpapanggap ka lang na adik, lagi mo lang dinadawit sa atake mo. Kasi kung tunay kang gumagamit, bakit sarap battle, mas batak ako sa'yo. Ina mo? I can do this. Hayop!
Ang lakas. Ang lakas talaga. All day, nang walang halo na bato. Putang ina mo, tandaan mo to, na di mo kinalakas yung pagbanggit-banggit mo ng shabu. Ako ang pinakamabigat mong nakalaban. Kaya kong pangatawanan. Habang ako ang kalaban ko ngayon, katamaran. Ang haba ng 2 buwan. Sa katunayan, nawala init ko. Pinaboran nyo to, kaya paano ko mabibigyan pinagbibigyan nyo? Ahay. Pero pag natalo kita, laglag na yung grupo. Kasalanan nito. Kaya fuck anong sa finals rematch namin to ni Nego. At ikaw, bumalik ka ng Davao. Anong sabi niya? Kasalanan nito. Kaya fuck anong sa finals rematch namin to ni Nego. At ikaw, bumalik ka ng Davao. Magtrabaho ka, wag puro tambay. Di ka na haligi ng motos, haligi ka na ng bahay. At last, Nego, bago tayo maglaban, gusto ko lang iyong malaman na tinalo ko na yung Da Vinci, Antonym, 3D. Wala na akong dapat patunayan. Ang hirap naman i-judge to. Puti na lang, hindi ako Actually, July 29 tong battle na to at isa sa mga gusto ko na puntahan to kasi birthday ko to, July 29. Gusto ko talaga mapanood, parang birthday gift ko sa sarili ko, mapanood yung semifinals at itong buong event na to. Pero ang layo kasi talaga Cavite. So, hindi ko, ayun, nagsaya na lang ako, 'di ba? Pero grabe. Ang lakas ni Philos dito. Wala akong ibang masasabi dito, wala akong ibang mako-comment dito. Sobrang lakas ni Philos, ang creative niya. Ito yung pinaka-creative na laban ni Philos na napanood ko. Ito yung pinaka-handa na Philos na napanood ko. Ito yung may pinakamalakas na energy at power na Philos na narinig ko, na napanood ko. Ito yung first time ko mapanood si Philos na ganito kalakas. Props kay Philos, na looking forward tol na sana sumali ka ulit sa tournament ng pedestal or sabihin nating FRBL, no? Or gusto ko, magre-request sana ako, sana mapakinggan. Gusto ko mapanood yung Philos versus Dave Denver dito sa pedestal or sabihin nating non-tournament, kahit non-tournament lang. Sana ikasa yun ni Boss M-Zite, Philos versus 3D. Philos versus Dave Denver, M-Zite, baka naman. Diba? Let's see, no? Pero grabe. Wala ko ibang mako-comment doon. Punong-puno ng haymakers yon, punong-puno ng mga punches yon. Yung round 2 at 3 ni Philos para sa akin same. So, i-scorean ko na ba to? I-scorean ko na to guys para kabahan kayo. Isa 10 points para kay Philos para sa akin. So, isa 9, 10, 10 para kay Philos. 29 points para kay Philos, no? Grabe. Pwede nating tignan natin, pero dapat pala di ko muna in-scorean, pero para sa akin deserve ni Philos yung 10 points dun eh. So, 'di ba? So hindi pa naman lock in yung 10 points na yon para sa third round ni Philos, pero yun na yung initial score. So, pwede natin galawin yon, pwede nating i-stay yun sa 10, pero tignan natin kung ano magiging performance ni 30 dito. So, yun. Ako'y tinawag na adik, ghostwriter. Bersong yan ang siyang napili. Kaya hiden kong maituturing may issue sa panghahalili. Okay? Nego, Andri, Philos, kahit sinong matapat, wasak di papalarin na kahit pagsamahin. NAP, tsak bagsak tulog sa akin. Imahe ng Bisaya ang siyang tinatanaw. NAP, sus kahit NPA ay babagsak sa Mindanao. Okay. May linya yang, kung nakitaan ka ng Glock, edi dapat na i-picture ka niya. Feature yun, tanga! Bobo you will see. Pues bibigyan ko ng LCP ng matuto sa imagery. Tangina, fuck up! That's why may kabiyak pa tong LCP, saluhin mo itong mudshot! Oppenheimer, inaani mo. Kung highlighter, istabilo. Kasi kung usapang peak, litrato sa akin yun ang imahe ko.
Ito simple na atake. Di ko sinali yung unknown sa linya. Total, sa linya ng unknown, di ka rin nasali. Sumisip-sip ka pa sa akin, baka sakali na pala rin, ending, urinalysis kasi itong pina-examine. Pina-examine, okay. Ako'y leading dyan. Aking arit may diin. Paangat akong titignan kahit sandalin. Paangat akong kahit sandalin. Payo kong sinintensyahan ang natanggap sa pagbuhat. Takbo mong Cinderella Ranch at babagsak sa kasukat. Panay palusot. Hindi na ako nagre-react sa mga reference ni 30 pero naiintindihan ko 'yun ha. So yung takong ano ba 'yun? About sa takong ano pa 'yun? Cinderella something kasi sa sapatos si Cinderella. Okay 'yun. So nag-aantay lang ako ng alam ko may mas malakas pa na linya na darating kaya hindi na ako nagre-react sa mga ganun. Bernas, sneaker pa. Sagad sa buto. O reference ko'y sandal pero sapatos sa'yo. Laban nyo ni Pamoso, sabi mo, ito'y bawi dun sa gago. Sa pack ni OG, sacred. Yung bitaw ang gara. Tinanong ko si Sak tungkol dun. Di daw niya nabasa, sacred ang puta. Nagrebat pa, sabi, tinitira mo yung noo ko, kaya nga mataas yung narating kasi may sariling airport ako. Boom! Pinalipad yung airport ni Tanga! Buwang ka na! Kung ano-ano nabibring up mo no? Lutang ka ba? Swak yung tira kong agaran, effort bawing-bawi. Saktong peanut tong kalaban, in short maning-mani. Peanut, okay? Huling battle, maangas pa to. Bayabas ka bro. Kung namama mo yung abogado, ako naman ma'am, babatas sa'yo. Pag-abot, tsak magbaba. Tangina, punong-puno ng mga suntok eh. Ayad, sa dala kong content, tirador pang nag-deliver, COD ay cause of death. MOP ako! Sa kahit anong segment, ito na yung paniningil. MOP ko'y mode of payment. Di ba nawala ka sa pasikot-sikot? Pwes ito'y up ng yung malaman. Galaw kaliwat kanan. Shit. Malinis trumabahong minamapyang kalaban. Bawat titik sa'yo, kada pihit abo. Now I interrupt. Interrupt. Di ba nanahimik kayo? Ngayon, interrupt. Okay. So, interrupt tsaka interrupt. Okay. Yung puno, tatablahin. Igagatong, pisihigatong gagong to, sakto. Piyesa'y nagmula sa tree para sa kabaong mo. Body bag! Putang inang battle yun. Tang inang battle yun. Whew. Grabe yung 30 pre. Pinasakit ni 30 ulo ko. Pinasakit ni 30 ulo ko, yun lang masasabi ko. Pero, yun. Punta tayo sa judging. Hindi ko alam kung ano yung final score. Pero, para sa akin, sana dikit. Kung 5 yung judges nito, sana 3-2. Para naman, para sa akin, mapanatag naman yung isip ko. Pero, eto mag-i-honest ako. May mga linya sa 30 na nagpapatayo ng mga balahibo ko talaga. Napapag-goosebumps talaga ako sa performance ni 30. Siguro, ayun yung magiging, sabihin nating, magiging puntos or magiging, ano bang tawag doon? Edge. Yun yung magiging edge ni 30 sa battle na to. Kasi, iskoran ko na to. It's a 10 points din para kay 30. Kung yung round 1, 30 ako doon. Round 2, Philos. Tapos round 3, 30. So, para sa akin, tabla yung round 3 eh. No? Yung round 1 and 2, kahit disregard na natin yan, na-explain ko na yun sa inyo. Yung round 3 yung pag-usapan natin. Round 3 ni Philos, sobrang siksik sa mga references.
Sobrang siksik ng mga punches at mga haymakers niya. Sobrang ganda nun, tol. Sobrang ganda. Sobrang lakas nun. Then, balik tayo kay 3D. Si 3D, may mga references siya na na para sa akin masyadong malawak, no? Pero ang ganda ng mga wordplay niya. Yung mga wordplay niya, yung laro niya doon, talagang grabe yung mga multis niya, 'di ba? Tapos may mga lines pa siya na sabihin natin parang feeling ko yung mga 3 lines 'yun eh. May mga 3 lines siya dito sa round 3 na nagpatayo talaga ng balahibo ko, men. Real talk 'yun, no? So although malakas yung rounds 2 and 3 ni Philos, no? Kasi overall ko na lang to i-judge eh. Overall ko na lang i-judge kasi round 1 30 'yon. Round 2 Philos 'yon, pero round 3 tabla 'yon para sa akin. Tablang 10 puntos 'yon. So para sa akin, pwede kong ibigay kay Philos, pwede kong ibigay kay 30 yung battle. Depende na lang 'yan sa preference ko, 'di ba? Pero ito i-explain ko sa inyo. Although malakas yung rounds 2 and 3 ni Philos, hindi ako nakaramdam ng ng goosebumps sa mga lines ni Philos. Pero hindi ko sinasabing mahina, okay? Malakas 'yon. Sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamalakas na Philos na narinig ko sa lahat ng battles na judge ko or na review ko kay Philos. Ito, no? So looking forward ako sa Phil. To be honest, real talk 'yon. Galing sa puso 'to. Looking forward ako sa iyo. At sana gusto kong next na makalaban mo dito sa Moto si Dave Denver. Okay? 30, malakas yung round 1 and para sa akin yung round 2 lumaylay siya doon. Kasi based sa preferences ko, hindi ko naintindihan yung ibang reference. Round 3, may mga references na naman na malawak, no? May malawak na naman na reference na narinig, may narinig akong ganun, pero at the end of the round, ang daming elements eh. Andun yung multis, andun yung mga references na okay, 'di ba? Andun yun, multis, references, performance lalo. Performance. Yung performance si 30, ito rin yung unang-unang 30 na nagpa-goosebump sa akin, tol. So, dikit, round 1 to 3, pero sa overall performance, I'll go for 30. Pero, ang hirap. Siguro kung up to 100 yung scoring natin, pwede kong sabihin, pwede kong sabihin 98-30, tapos, 97.8 yung Philos eh. Ganun lang kadikit or 97.9. Ganun kadikit yung battle na to. Grabe. Pinahirapan ako nito. Pwedeng si Philos yung panalo dito. Pwedeng si 30. Pero judging. Tignan natin yung preferences ng mga judges at sino-sino yung mga nag-judge. Pero para sa akin, dikit talaga round 1 to 3. 29 all points. Diba sa lahat. Yung naging basehan ko? Sa performance na lang talaga. Sa performance, dikit-dikit na mga punches, solid na mga haymakers. Actually, yung solid na mga haymakers, pwede kong ibigay kay kay Philos yun. Kasi mas nagustuhan ko yung timpla niya doon. Sa mga dikit-dikit na punches naman, pwede kong ibigay kay 30 yun. Kasi andun talaga yung mga suntok, sunod-sunod talaga. Pero sa skills, lamang na lamang si 30 doon. Andun yung kasi yung multis niya, andun yung mga wordplays niya, 'di ba? Pero may pantapat naman si Philos doon eh. Pero para sa akin mas mabigat talaga yung 30 kasi nag-goosebumps talaga ako. So, yun. 30 overall performance 30. Yun lang. So, judges. Sukdulan to! Hoping guys na dikit yung scoring. Pedestal 2 tournament semifinals. Tangin na magingay pa kayo. Awa ko na nga pala yung premyo para sa finals. Itatabi natin to. Langin natin yan. Maraming salamat sa pagsuporta sa amin live at online. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang sa YouTube channel namin, Facebook page, Motus Battle League, at silip kayo sa Gotbars Clothing Shop. Salamat sa Pastry Vapors. Poto ng Hurado! Mag-a-advance sa finals! Ay, puta, binitin. Tangina naman ng binitin ng ads. Ano ba naman 'yan? Gusto ko malaman yung yung judgment tsaka yung yung score. Gusto ko malaman.
5-0 Ay ang po, boto ng hurado. 5-0. Mag-a-advance sa finals. 5-0. Magingay para kay 3D. Tang ina 5-0 men. Gusto mo humingi ng sorry. Gusto mo humingi ng sorry syempre sa kasama ni Pilos, yung girlfriend niya. Wala akong balak doon, kailangan lang talaga sabihin. Shout out sa magina ko. Tignan natin ang angas mo, nego. Salamat sa mga sumuportas mula nung umpisa. Ingat tayo. Wow, final stock! Tang ina, grabe yung laban na yun. Pero 5-0 ah. Okay, let's see. Kay Pilos, tsaka kay 30. Bali first round. Lamang na lamang para sa akin si Pilos. Ang dami niyang bagong baon. Para sa akin, konting-konti lang yung agwat. Para sa akin, Pilos yung round 1. Then round 2, palagi lang ganun, nasasapawan na siya ni 30 kada mag-e-end. Sobrang lakas ng intro, gitna ni Pilos. Pero kada papasok na itong si 3rd, laging nasasapawan. Sa 3rd round, kala ko Pilos na tol. Sa 3rd round, sobrang lakas ni Pilos. Wala kang itatapon sa kanilang dalawa. Pero men, kailangan mong bigyan ng props yung ginagawa ni 3rd na parang isang salita, tatlong kahulugan tol. Tama. Nun, pero tol, ibang-iba yung ginawa ni Pilos. Kita nyo naman yan. Kahit kanino pwedeng ibigay yon. Pero yun nga, came short lang pare. Pero yun, nakulangan lang ako kay Pilos ng konting-konti lang tol. Kaya yun, props kay Pilos, mad props kay Pilos. Pero round 2 and 3 binigay ko kay 3rd, round 1 kay Pilos. Yo, Lord Bubuyog. Ay, gagi! Si boss. Ayun, nandito ako ngayon, Motus. Birthday ko ngayon, so Oh, birthday. Pares kami ng birthday. July 29, okay. mas pinili kong manood kasi talagang fan ako ng battle rap. Yun, round 1. Iniskoran ko sila 4-6. Lamang si 30 ng 2 puntos. Okay. Punchline count, ginawa ko. Mas creative. Tsaka mas sa delivery pares lang sila sa delivery. Lang sila, pantay lang hanggang dulo. Kaya binoto ko round 1, 30. Tapos sa round 2, niskoran ko sila 6-6. Tabla. Okay. Pay sa akin yung round 2 kasi sobrang pupukan talaga. Nagbanggaan talaga yung pares ng estilo. Banggaan talaga sila sa gitna. Tapos tabla, tapos round 3 binigay ko kay Pilox 6-5, lamang ng isa. Deciding factor, okay nang ina, ang hirap talaga i-judge. Pero mas maganda yung mga angle ni ni Pilox. Sobrang Pilos pare. Sobrang ang gaganda ng mga angle niya na ginamit. Bago. Ngayon ko lang narinig din. Oo nga eh. Niskoran ko 6-5 pero binoto ko siya. So tabla na, di ba? 1, 30, round 2, tabla. Round 3, Pilos. Pero mas lamang pa rin sa score si 3D, kaya mas pinili ko si 3D. Okay. Malinaw yung judging. Nice one, Lord Bubuyo. Binoto kasi 3D ang overall performance. Overall, sobrang solid nun. Round 3, tabla yung para sa akin. Si 3D ang expectation. Round 3 tabla. So pares kami ni Dots. Solid nun. Round 3, tabla yung para sa akin. Si 3D above expectation. Si Pilos above expectation. Si 3D lumebela. Kumbaga, kung ano yung performance na last same pa rin. Pero, syempre, di ba, pumatas lang si Pilos eh. So, yun, tabla yung para sa akin. Round 2, tabla din yun. Okay. Ganun pa rin, same performance, same punchline counts para sa akin. Pero round 1 doon kumbaga yun yung nag-set ng tone, yung round 1 para sa akin. So pagkapasok ni 3D, aggressive talaga agad siya. So may first 4 bars na yun, first 4 bars, second bar, yun may pumasok agad ng punchline. And then
Pilos naman yun, medyo matagal pumasok yung, kumbaga, para maging catchy yung situation. Medyo tumagal yung para kay Pilos. Pero yun, round 1 para sa akin, pinaka-deciding round. Okay. 2 and 3, draw yun para sa akin. Sobrang solid yung 2 and 3. Kumbaga, kung pwede lang yun, pakinggan na lang namin lahat, mas okay pa yun. So, dahil tournament, binoto ko si 30. Yo, Nad! Uy, si Nad. Boto ko 1 and 2, 3D, round 3, Pilos, ganito. Sa round 1 ano, medyo mahirap kasi yung nangyari kay Pilos noon. Kasi sa kanya nagsimula, kumbaga ignition ko sa light, at siya yung una magpapainit. Kumbaga nahirapan siya sa umpisa. Then, punchline count, syempre, pareha sila eh. Pero siguro sa linis, 30. Tapos round 2 ka rin pa rin, sa Magic. Sa round 3 naman, binigay ko kay Pilo Show kasi ganito eh. Ang punchline count parehas, kasi tournament to, oras mga nagkasalahan. So, mas si Pilo sa oras, mas disiplinado. Pero kung tanong nga, pwedeng 30 pa rin yung round 3 dahil sa condition. Round 1, round 2, 30, round 3 Pilos, 30. Pala kay Kuya Nico sa Akron, Manila, class G. Simple lang. Round 1, binigay ko kay 3D. Okay. Round 2, as in, hindi ako mapag-decide nun. Tabla yun para sa akin. Hanggang matapos yung battle, nag-decide ako na itabla yung round 2. Round 3, binigay ko kay Pilos. Bali, Okay. tabla talaga yung tutusin. Pinagbasihan kung gaano kalaki yung nilamang ni 3D sa round 1, sa nilamang ni Pilos kay Sa- 3D sa round sa round 3. 3, okay. So, para sa akin, yung round 1 kasi ano talaga, denominate talaga siya ni 3D. Oh, tama. Totoo yun. Dominating talaga yun. Unlike nung sa round 3 nila, Dikit. pumalag pa si 3D no. Sobrang lakas nung nung Pilos na yon, men, nung round 3 na yon. Kala ko nga saan niya na, pero tangina nung parating na sa dulo yung round ni 3D, biglang boom uli. Oo. Bumitaw uli ng sobrang bibigat na punchlines. So yun, pinagbasihan ko kung gaano kalaki yung lamang ni 3D sa round 1 kumpara dun sa lamang ni Pilos sa round 3. Konti namin. 3D. Whew! Grabe yun, third. Wala akong naging kaparehas na vote, pero ayun, ulitin ko lang yung vote ko. Para sa akin, round 1, tangina grabe yung pagmamaliit ni 30 kay Philos doon, pambabastos, personals. Kaya para sa akin, 30 yun. Round 2, ang daming references na hindi ko naintindihan kay 30 at mas nagustuhan ko yung timpla ni Philos sa round 2, kaya binigay ko kay Philos yun. Round 3, tinabla ko yun kasi sobrang lakas ng Philos doon, na maintain niya yung power at energy niya at saka mga punches niya at haymakers niya sa round 2 papunta sa round 3. Round 3 naman ni 30 halimaw sa references, sa multis, sa yun, ano pa mga sinabi ko, basta ang dami, haymakers, punches, dikit-dikit na mga yung mga meaning, no, hindi lang double meaning eh, diba? So overall performance para sa akin is a 30. Sabi ko nga sa inyo, sobrang dikit. Kung hanggang 100 yung score natin, pwede kong bigyan si 30 ng 98. Si Philos parang 97.8 eh. Ganong kadikit yun. So, nahirapan ako, pero pinili ko si 30 based sa naramdaman ko sa mga bara nila. Malakas yung Philos. Ito yung pinakamalakas na Philos na napanood ko. Pero ito rin yung pinakamalakas na 30 na napanood ko. So, yun. Props kay 30. Sobrang ganda ng laban at sana nagustuhan nyo rin. No? Fresh yung reaction ko kasi first time ko to napanood. Medyo hindi lang ako wala lang tayong naging kaparehas na vote, no. Sayang, pero walang problema. Okay, so yun. Akala ko matatapos ko yung dalawang semifinals sa pedestal, pero bukas na yung kabilang bracket, no. So kailangan ko pang i-absorb yung mga bara ng dalawang to. Sobrang lupit nila. So yun. Kita-kits tayo sa next na bracket ng pedestal sa semis, sa kabila naman yung Supremo versus Nego G. So let's see. So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out. Congrats 30. Lakas tangina.